Hoy, Athea, ano ba? Ang tagal mo! Matalim na bulong ng kanyang pinsan. Doon lang napagtanto ni Athea na kanina pa pala siyang inutusan. Agad siyang naglakad papunta sa pinsan niya upang ibigay ang juice. Ngunit sa pagmamadali, hindi niya napansin na nakausling kahoy sa lupa. Napatid siya. At sa isang iglap, lumipad ang baso sa ere at bumuhos ang malamig na juice sa magandang bestida ng kanyang pinsan. Napasigaw ng malakas ang pinsan niya. Halatang gulat at galit. Napatayo ito at tiningnan ng sarili. Ang bestidang mamahalin ay basang-basa at may mancha na ng juice. Halos hindi ito makahinga sa galit. Athea, ano bang ginawa mo? Wala ka bang mata? Hindi mo ba nakikita ang dinadaanan mo? Napakatanga mo talaga! Sigaw nito. Nagkumpulan ng mga tao sa paligid. Lahat ay napatingin sa eksena ang nagaganap. Maging ang ibang bisita at ilang barangay officials ay napapatingin sa kanila. Lumapit ang tiyahin ni Athea at bago pa siya makapagsalita, nang maayos, bigla nitong hinablot ang kanyang braso. Hayop kang bata ka, wala ka talagang kwenta. Sinira mo ang suot ng anak ko. Hindi ka na nga talaga dapat namin sinama rito eh. Tingnan mong ginawa mo. Galit na sigaw ng tiyahin niya. Sabay mariing tinulak siya sa lupa. Napasinghap ang ilang tao sa nakita. Si Athea naman na ngayon ay nakaluhod na sa lupa ay hindi napigilan ng luha sa kanyang mga mata. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Mahina niyang sabi. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit bago mo makapagsalita, muli ang tiyahin niya, isang malamig ngunit mabigat na tinig ang pumuno sa buong paligid. Tama na yan. Naputol ang ingay ng buong plaza. Lahat ng tao ay napalingon sa pinagmulan ng boses. Si Mayor Vladimir Santillana ay bumaba mula sa entablado at diretsyong lumapit sa kanila. Napalunok ang tiyahin ni Althea. Agad na yumuko at nagkunwaring maamo. Ay, Mayor, pasensya na po sa kaguluhan ha. Etong batang kasinto. Ngunit hindi na siya pinansin ng alkalde. Sa halip ay dumiretso ito kay Athea. At sa harap ng lahat, walang ano-ano ay hinila siya nito palapit at niyakap. Nalaki ang mga mata ni Athea. Maging ang mga tao sa paligid ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa isang tahimik na sementeryo, sa ilalim ng pusyaw na liwanag ng araw, nakatayo si Vladimir Santillana sa harapan ng isang puntod. Hinaplos niya ng marahan ng malamig na marmol. Nakaukit doon ang pangalan ng babaeng minsan niyang minahal. Ang babaeng dapat kasama niya ngayon, kung hindi lang siya naging duwag noon. Lucy Guzman. Iyon ang pangalan na nakaukit sa tombstone. Namatay sa edad na 26 na taong gulang. Mahal, mahina niyang bulong at sa sandaling yon parang bumigat ang hangin sa paligid niya. Alam mo bang araw-araw kitang naaalala? Araw-araw ako nagsisisi na hindi kita ipinaglaban. Napapikit siya. Pilit na nilalabanan ng kirot sa kanyang dibdib. Dapat naging mas matapang ako noon. Hindi dapat kita hinayaan. Sabi mo sabay nating tutuparin ang mga pangarap natin. Sabi mo hindi kita iiwan. Pero sa huli, ako pa rin ang bumitaw. Ako ang naging duwag. At ngayon narito ako. Binibigkas ang lahat ng ito, pero huli na. Pinilig niya ang kanyang ulo at sinisisi ang sarili sa lahat ng nangyari. Kung pwede lang sanang ibalik ang panahon, mahal. Kung pwede lang sanang baguhin ang mga nangyari. Hindi ako papayag na mawala ka. Hindi ako papayag na mag-isa kang haharapin ang lahat ng ito. Hindi ko pipiliin ang pangarap ko at mas pipiliin ko na manatili na lamang sa iyong tabi. Pero ngayon anong magagawa ko? Wala ka na. Nakaluhod siya ngayon sa harap ng puntod. Ramdam ang bigat ng bawat alaala. Mahal, sana kahit papano'y nariyan ka sa isang lugar na masaya, na walang hirap at problema, kung saan hindi ka nag-iisa. At sana kahit papaano napatawad mo na ako, dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin kayang patawarin ang sarili ko. Tumahimik siya.
Hinayaan ang sariling lamunin ng lungkot. Walang ibang ingay kundi ang banayad na pag-ihip ng hangin at ang mahihinang kaluskos ng mga dahon sa paligid. Sa mga sandaling yon, napakakalmado ang langit. Para bang binibigyan siya ng oras na magdalamhati. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Binasag ang katahimikan. Dinukot niya ito mula sa bulsa at sinagot ang tawag. Mayor Santillana, bumungad ang boses ng kanyang sekretary. Kailangan niyo na pong pumunta sa meeting kasama ang City Council. Saglit siyang tumingin sa puntod bago muling huminga ng malalim. I'm on my way, sagot niya bago ibinaba ang tawag. Bago siya umalis, isang huling haplos sa puntod ang ibinigay niya. Paalam, mahal. Sa susunod, babalik ako ulit. At sa huling pagkakataon bago lumakad palayo, kumirot ang kanyang dibdib sa katotohanan na ang babaeng minahal niya noon at babaeng pinangakuan niya ng kasal ay mananatili na lang sa kanyang mga alaala habang siya ay patuloy na mabubuhay sa mundo, pasan-pansan ng bigat, isang pag-ibig na hindi na muling maibabalik. Sa loob ng City Hall sa isang malawak na conference room, nakaupo si Vladimir Santillana sa pinakaharap ng mahabang mesa. Sa kabila ng bigat na iniwan niya sa puntod, hindi iyan mababaka sa kanyang mukha. Ngiti-ngiti siya, para bang walang bumabagabag sa kanyang isipan. Isang gawaing matagal niya nang nakasanayang gawin, kaya ngayon ay ginagawa niya na rin na perpekto. Nakasanayan na ni Vladimir na magpanggap. Naipeke ang kanyang ngiti na wala nang ibang nakakapansin na siya ay may mabigat na pinagdadaanan. Sa mga mata ng kanyang mga tauhan at mga nasasakupan, siya pa rin ang matatag at kagalang-galang na alkalde ng kanilang lungsod. Nandito na po sila, Mayor. Imporma ng kanyang sekretary. Papasukin mo na, utos niya. Tumango naman ang kanyang sekretary sabay bukas ng pinto. Isa-isang pumasok ang mga konsehal at iba pang opisyal ng lungsod. Lahat ay bumati sa kanya. Tumayo si Vladimir at formal nakipagkamay sa kanilang lahat. Maupo na tayo. Aniya at ngumiti pa ng bahagya bago umupong muli sa kanyang upuan. May mga mahalagang agenda tayong dapat pag-usapan sa araw na ito. Naglabas sa mga dokumento ang kanyang assistant at ipinamahagi sa bawat isa para mabasa nila ang nakabaloob. Isa sa mga konsehal si Councilor Ramirez, ang unang nagsalita. Mayor, nais lang po namin i-discuss ang proposal para sa bagong infrastructure project sa bayan. May ilang concerns ang mga residente, lalo na sa pagdating sa displacement ng ilang pamilya. Tumango si Vladimir. Saglit na binasa ang papeles sa harapan niya bago tumingin sa konsehal. I understand their concerns. Aniya, seryoso ngunit kalmado ang tinig. Hindi tayo gagawa ng proyekto na hindi sinaalang-alang kapakanan ng mga residente. I want a revised plan. One that ensures na walang pamilyang maaapektuhan nang hindi natin mabibigyan ng maayos na solusyon. Nagtinginan ng mga konsehal at tumango ang iilan. Waring nagustuhan ang approach ng kanilang alkalde. Isa pang konsehal si Councilor Vasquez ang sumingit. Mayor, regarding the upcoming business summit, may ilang investors na gustong makipag-meeting sa inyo para sa potential partnerships. Muling ngumiti si Vladimir. Parang wala pa rin anumang alalahanin na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na naglalaro sa kanyang isipan. That's good news. I'm always open to new opportunities for the city. Let's set a schedule and make sure we present our best proposals. Nagpatuloy ang meeting. Tinalakay ang iba't ibang concerns at projects. Nagpalitan sila ng kanilang mga ideya at nag-isip ng paraan kung paano nilang masolusyonan ang hinaing ng mga residente. Sa buong diskusyon, nananatiling composed si Vladimir. Matatag, formal, at tila walang iniindang sakit o panghihinayang. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at matatalinong sagot, may bahagi pa rin ng kanyang pagkatao ang kulang at hindi buo. Nang matapos ang meeting, tumayo siya at ngumiti sa lahat. Good work, everyone. Let's make sure we keep pushing forward. Habang isa-isang lumalabas sa mga konsehal, bumaling sa kanya ang kanyang secretary. Mayor,
Would you like us to take a short break before your next appointment? Saglit siyang natigilan, ngunit kumiti pa rin. No need, let's proceed. I have a city to run. At tulad ng dati, si Vladimir Santillana ay nananatiling isang taong walang bahid ng kahinaan sa paningin ng iba. Isang leader na patuloy na lumalakad pasulong, kahit na may mga bigat sa kanyang puso na hindi niya kailanman maipapakita sa mundo. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pulong at mga opisyal na gawain, sa wakas ay lumabas na rin si Vladimir mula sa City Hall. Malalim na ang gabi, at tanging ang mga ilaw ng lungsod ay nagbibigay liwanag sa paligid. Pagod man ay hindi niya iyon pinahalata sa kanyang mga tauhan. Bago siya tuluyang umalis, lumapit ang kanyang sekretary. Mayor, you should get some rest. We've been working since early this morning. Ngumiti siya ng bahagya at tumango. I will, thank you. Please drive safely, sir. Paalala nito bago siya tuluyang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, isang bigatang bumabalot kay Vladimir habang minamaneho niya ang sasakyan sa madilim na daan. Hindi niya kailangang sabihin o ipakita kanina, pero alam niya sa kanyang sarili na pagod siya. Hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal din. Hindi nagtagal na huminto siya sa harap ng isang tahimik na gusali, ang klinik ng kanyang therapist. Bumuntong hininga siya bago bumaba ng sasakyan at tinungo ang loob. Pagpasok niya, sinalubong siya ng kanyang therapist, si Dr. Herrera. Isang babaeng nasa huling bahagi na ng 40s. May maamong mukha at kalmado ang boses. Sa tuwing nakikita niya ang doktor, pakiramdam ni Vladimir ay ligtas siya, na pwedeng-pwede niyang ipakita ang tunay na siya, na pwede niyang sabihin ang lahat ng mga nararamdaman niya, na hindi niya kailanman ipeke ang lahat. Kaya naman bumabalik siya dito dahil dito, malaya niya nasasabi ang lahat. Vladimir, masaya ako nandito ka, maupo ka. Mabait na bati nito habang tinuturo ang upuan sa harap ng desk. It's been a while, how have you been? Umupo siya at nagtanggal ng kanyang coat bago sumandal. Hindi agad siya sumagot. Waring iniisip kung paanong ipapahayag ang nararamdaman niya. I've been busy, sagot niya sa wakas. May bahagyang ngiti sa labi. Meetings, projects, everything's going well. Tiningnan naman siya ng doktor. Halatang hindi kumbinsido sa naging sagot niya. That's not what I asked, Vladimir. I want to know how you are, not just as a mayor, but as a person. Ilang sandali na natahimik si Vladimir. Alam niyang hindi siya maaaring umiwas sa usapan, lalo pat kaya siya may therapist ay para gumaling na siya, para mawala na ang lahat ng mga bumabagabag sa kanya. Lahat ng mga dahilan kaya hindi siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Kaya't sa halip na muling gumamit ng generic na sagot, bumuntong hininga siya at tumingin kay Dr. Herrera. Honestly? Aniya habang pinaglalaroan ng kanyang wristwatch. I don't know. Some days I feel like I have everything under control. Other days, it feels like I'm still stuck in the past. Pinagmasdan siya ng doktor. Naghihintay ng mas malalim pang paliwanag. I visited her today. Patuloy niya. Hindi na kailangan sabihin kung sinong tinutukoy. I stood there. Talked to her grave. Telling her the things that I should have said back then. But it doesn't change anything, does it? She's gone and... Naputol ang kanyang boses. Tila hindi sigurado kung paanong tatapusin ang pangungusap. Tumango si Dr. Herrera bago nagsalita sa mababang tono. Grief doesn't have an expiration date, Vladimir. You can be the most powerful man in the city, but at the end of the day, you're still human. It's okay to feel that way. Mapait siyang napangiti. You say that like I have the luxury of time to deal with my emotions. Every single day I'm expected to be composed, to lead, to make decisions. There's no room for weakness.
Feeling emotions doesn't make you weak. Sagot naman ni Dr. Herrera, sabay hinga nito ng malalim. It makes you human. But if you keep burying your feelings, one day, they'll resurface in ways you can't control. Tahimik siyang nag-isip. Alam niyang tama ito. Alam niyang matagal niya nang tinatakasan ng mga sugat ng kahapon sa mamamagitan ng trabaho, pero hanggang kailan? Hindi niya pa kayang tuluyan na limutin ito. Hanggang ngayon ay nakabaon pa rin siya roon na para bang hindi na siya makakaahon pa. What do you want to do, Vladimir? Makahulugan na tanong ng doktor. Napalunok siya bago mahinang sumagot. I don't know, but maybe it's time to stop running. Inobserbahan siya ni Dr. Herrera. Nakatingin lang ito sa kanya na waring binabasa ang kanyang emosyon. That's a good start. Maya-maya ay wika nito na may maliit na ngiti sa labi. Acknowledging that you're running is a first step to stopping. Mapait naman na natawa si Vladimir at saka bahagya silang humilig sa kanyang kinauupuan. And what? Face everything I've been avoiding? Sounds exhausting. Healing is exhausting. Wika ng doktor. But so is carrying all the pain while pretending it doesn't exist. Vladimir sighed, rubbing his temples. The truth in her words was undeniable, but it didn't make the process any less daunting. I just don't even know where to begin. Tumango si Dr. Herrera na nauunawaan kung saan siya nanggagaling. Alam ko, mahirap ang pinagdadaanan mo. At hindi rin kita masisisi kung hanggang ngayon ay nakabaon ka pa rin sa nakaraan mo. Ngunit hindi maaari na lagi ka na lang nanariyan. Kailangan mong makawala. Begin allowing yourself to grieve properly. You visit her grave. But do you really let yourself feel the loss? Or do you just go through the motions, say your regrets, and walk away like it's another meeting on your schedule? Hindi siya sumagot. The question hit him harder than he expected. Huminga siya ng malalim. Iniwasan ang tingin ng doktor. I don't know. Iyan ang palagi niyang sagot. Ilang segundong katahimikan ang bumalot sa buong silid bago muling nagsalita si Dr. Herrera. I think you do. Vladimir clenched his fists before slowly releasing them. Maybe I do, pag-amin niya. But I don't want to drown in it. You won't, paniniyak na to sa kanya. Because this time, you won't be running away. Ngunit hindi siya sigurado. Hindi niya alam kung saan siya nagsisimula. Kahit may gabay, hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan. Hindi niya pa rin mahanap ang tamang daan dahil tila ba walang daan palabas mula dito. Dahil kahit anong gawin niya, kahit pa sa oras ng kanyang pagtulog, sadyang hindi siya pinapatahimik. Hindi niya nga alam kung kailan ba siya huling nakatulog ng maayos. Ang alon ay marahang dumadampi sa buhangin. Dinadala ang malamig na simoy ng dagat na tila niyayakap ang buong paligid. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw. Hinahaluan ng gintong liwanag ang malawak na karagatan. Tahimik ang buong paligid maliban sa tunog ng alon at sa mahihinang yapak ng dalawang taong magkahawak kamay habang naglalakad sa tabing dagat. Si Vladimir at ang babaeng pinakamamahal niya, si Lucy. Mabagal nilang tinatahak ang baybayin. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, para bang natatakot silang magkahiwalay. Ramdam ni Vladimir ang init ng palad nito sa kanya. Isang init na tila nagsasabing, totoo ito, na ang sandaling ito ay hindi isang panaginip. Mahal kita. Mahina ngunit buong pusong sabi ng babae. Ang tinig nito ay kasing lambing ng paghaplos ng alon sa dalampasigan. Napangiti si Vladimir, masinigpitan ang hawak sa kamay nito. Mas mahal kita. Sagot naman niya. Napailing ito sabay humalakhak ng mahina.
Hindi pwedeng mangyari yun. Dapat mas mahal kita. Kahit subukan mo, hindi mo malalamangan ang pagmamahal ko para sa'yo. Wala tong kapantay. Tugon naman niya at may halong biro, ngunit puno ng sinseridad. Huminto sila sa paglalakad. Magkaharap na nagkatitigan. Sa sandaling yon, tila sila lang ang tao sa mundo. Na ang mundo ay umiikot para lang sa kanilang dalawa. Pangako mo sa akin? Seryoso nitong sabi. Nakatinang diretso sa mga mata niya. Na ano man ang mangyari, hindi tayo manghihiwalay. Hinaplos ni Vladimir ang pisngi ng kanyang pinakamamahal. Dinabang malambot nitong balat na tila porselana. Pangako, mahal ko. Gumuho man ang mundo. Hindi kita iiwan. Talaga? Hindi mo ako iiwan? Kahit pa ang mundo na mismong pumagitna sa ating dalawa? Tanong ni Lucy. Puno ng pag-aalinlangan ang tinig nito. Kahit pa ang mundo mismong pumilit na paghiwalayin tayo, hindi kita iiwan. Napangiti si Lucy, ngunit sa kabila ng mga ngiti nito ay may lungkot din sa mga mata nito. Napansin niyo ni Vladimir, kaya't hinaplos niya ang pisngi ng kasintahan. Pilit na hinahanap ang dahilan ng biglang pagbabago ng ekspresyon nito. Mahal, may problema ba? Tanong niya na puno ng pag-aalala. Umiling ito at ngumiti, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata. Wala. Gusto ko lang sulitin ang sandaling to. Gusto ko lang tandaan ang lahat ng to. Ang dagat. Ang simoy ng hangin. Ang init ng kamay mo sa akin. Hindi maintindihan ni Vladimir kung bakit tila may lungkot sa boses nito. Ang lungkot na nakikita niya sa mga mata nito at ang bahagyang panginginig ng boses nito ang siyang dahilan kaya naninikip din ang kanyang dibdib. Wala namang magbabago, mahal. Ako pa rin to. Tayo pa rin to. At mahal pa rin natin ang isa't isa. Aniya at saka hinalikan ng likod ng kamay nito. Hindi naman sumagot sa kanya si Lucy. Sa halip, hinawakan nito ang mukha niya at hinaplos iyon ng buong pagmamahal. Tinitigan siya nito na para bang gusto nitong ipako sa alaala nito ang lahat ng kanyang katangian. Ang bawat kurba ng kanyang mukha, ang lalim ng kanyang mga mata, ang init ng kanyang titig. Hanggang sa bigla itong malungkot na ngumiti at dahan-dahan na bumitaw sa kanya. Tara, maggabulan tayo. Ha? Ngunit bago pa siya makasagot ay tumakbo na ito palayo. Tumatawa habang nilalaro ang hangin ng kanyang buhok. Napangiti si Vladimir. Get ready, kapag nahabol kita, hindi na kita pakakawalan. Agad ni itong hinabol. Humahalakak naman ang kanyang pinakamamahal habang iniiwasan siya. Tila isang paru-parong hindi mahuli-huli. Ngunit sa huli, nahawakan niya ito. Niyakap mula sa likod habang humahalakak silang dalawa. Nahuli rin kita! Bulong niya at mas lalong hinigpitan ng yakap dito. Huminga ng malalim ang dalaga, tila ninanam na mangyakap niya. Sana ganito na lang lagi, Vladimir. Sana hindi tayo magbago. Hindi tayo magbabago. Sagot niya at saka inilapat ang kanyang labi sa noon nito. Sa sandaling imulat mo ang mga mata mo, lahat ay magbabago, Vladimir. Ha? Naguguluhan niya namang sambit. Anong ibig mo sabihin? Kahit anong mangyayari, walang magbabago. Alam ko na araw-araw ganito tayong kasaya. At araw-araw nating mahal ang isa't isa. Ngunit sa isang iglap, may nagbago. Lahat ay nagbago. Ang araw ay unti-unting lumulubog. At kasabay nito, ang katawan ni Lucy ay tila unti-unting naglalaho. Humarap ito sa kanya. Malungkot na ngiti ang sumilay sa labi nito. Napamulagat siya nang makitang ang kanyang pinakamamahal ay unti-unti na naglalaho. Lucy! Bulalas niya at biglang binitawan ito at umatras. Ngunit kitang-kita niyang paunti-unting paglalaho ng babae. Hindi! Anong nangyayari? Malungkot itong umiti. Wake up, Vladimir. This is just a dream. I'm gone. Hindi.
Hindi ka pwedeng mawala. Nandito lang kami kanina. Hawak pa kita. Ano to? Lumapit siya at pilit inaabot ang kamay nito. Ngunit mas lalo itong nawawala. Hinihigop ng kawalan. Mahal, please, huwag mo akong iwan. Matagal na akong wala, Vladimir. Ikaw na lang ang hindi nakakalimot. At sa isang iglap, tuluyan na itong naglaho. Naglaho sa harapan niya, kasabay ng paglubog ng araw sa abot tanaw. Parang isang bula na unti-unting nawala mula sa kanyang harapan. Hindi! Sigaw ni Vladimir. Tumakbo palapit sa lugar kung saan ito nawala. Ngunit wala siyang nahawakan kundi hangin. Halos madurog ang kanyang puso habang nakaluhod siya sa buhanginan. Pilit na inaabot ang wala na roon. Mahal, bumalik ka. Huwag mo kong iwan. Bulong niya na nanginginig ang kanyang mga kamay habang bumabaon ang kanyang mga palad sa malamig na buhangin. Pinangako natin na hindi tayo maghihiwalay. Nasaan ang pangako natin? Tumulo ang kanyang mga luha. Humalo sa buhangin. Tahimik ang paligid at tanging dagundong ng alon at ang mahihinang huni ng hangin ang naririnig. Waring ang buong mundo ay nakikiramay sa kanyang pighati. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya nang mawala ka. Bumalik ka. Bulong niya. Pilit na pinipigilan ng mga hikbi. Ngunit hindi niya kayang pigilan ng sakit na bumabalot sa kanya. At sa mga sandaling yon, sa pagitan ng kanyang pagluha, may nararamdaman siyang kakaiba. Ang hangin ay tila yumakap sa kanya. Banayad na humahaplo sa kanyang balat. Isang pamilyar na init. Isang yakap na hindi niya nakikita, ngunit ramdam niya. Napapikit siya. Hinayaang dumaloy ang luha. Ikaw ba yan, mahal? Ikaw ba yan? Walang sagot. Tanging katahimikan. Hanggang sa... Vladimir! Bigla siyang napabangon habol ang hininga. Nagising siya. Madilim ang kanyang silid. Tanging ang ilaw mula sa lampshade ang nagbibigay ng malamlam na liwanag. Ramdam niya ang pawis sa kanyang noo na tumatagaktak. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay humihingal siya at hindi makapaniwala sa panaginip na parabang totoo. Napatingin siya sa paligid, walang dagat, walang buhanginan, wala ang babaeng mahal niya. Panaginip lang ang lahat. Ngunit kahit alam niyang hindi iyan totoo, ang sakit sa dibdib niya ay nananatili. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit na hinahanap sa isipan ang mukha ng babaeng minahal niya. Ngunit sa bawat pagdaan ng segundo, unti-unti itong lumalabo. Parang ala-alang pilit ng binubura ng panahon. Ayoko pang makalimot. Bulong niya sa sarili habang muling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko pa kaya. Ngunit alam niyang sa bawat pagising niya, ang realidad ay unti-unting pinipilit siyang bitawan ang nakaraan. Kahit pa hindi pa siya handang gawin ito. Noong umalis si Vladimir ng Pilipinas para makapag-aral sa ibang bansa at para sa mas malaking opportunity, nangako siya sa kanyang pinakamamahal na babalik siya. Iyon nga lang sa pagbabalik niya, hindi niya na naabutang buhay ang babaeng pinakamamahal niya. Ayon sa mga saksi, na aksidente raw si Lucy at iyon ang sanhe ng pagkamatay nito. At dahil wala ng ibang pamilya si Lucy, wala rin siyang ibang napagtanungan ng buong detalye ng pangyayari. Dahan-dahan tumayo si Vladimir mula sa kama. Nanginginig ang kanyang katawan. Tila ba ang panaginip na iyon ay humigop ng lahat ng kanyang lakas. Pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang dibdib. Parang may kung anong pumipigil sa kanyang paghinga. Nagsimula siyang maglakad palabas ng silid patungo sa kusina. Kumuha siya ng malamig na tubig. Nilagyan niya ng tubig ang hawak na baso. Ngunit nang malapit ang mapuno ang baso, bigla itong dumulas mula sa kanyang kamay. Fuck! Mahina niyang bulong nang bumagsak ang baso sa sahig. Nabasag at ang tubig ay kumalat sa malamig na tiles. Nakatitig lang siya roon. Nanginginig ang mga kamay. Walang lakas para pulutin ang pira-pirasong bubog. Ramdam niyang panginig ng kanyang kalamnan.
Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bugso ng emosyon na hindi niya na alam kung paanong pipigilan. What the hell is wrong with me? Mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit kasabay noon ang biglang paghapit ng sakit sa kanyang dibdib. Para siyang sinasakal. Napahawak siya sa kanyang leeg at pilit na humihinga ng malalim. Ngunit parang hindi sapat ang hangin sa paligid. Para siyang nalulunod. Hindi sa tubig, kundi sa sakit na bumabalot sa kanya. Nangihina siyang napaupo sa sahig. Sumandal sa malamig na pader. Pilit na pinapakalma ang sarili ngunit walang saysay. Muli siyang napaluha. Nanginginig na pinagsisisihan ang bawat desisyon na ginawa niya noon. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat to. Bulong niya habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang ulo. Pinipilit na pigilan ng mga luha ngunit mas lalo lang itong bumagsak. Mahal na mahal niya ang babaeng yon, ngunit hinayaan niya itong mawala. Gusto niyang isigaw ang sakit. Gusto niyang ibalik ang oras. Gusto niyang burahin ang lahat ng maling desisyong ginawa niya noon. Ngunit wala na siyang magagawa. Ilang minuto siyang nanatili roon. Nakaupo lamang sa sahig. Hinahayaan lang na lururin siya ng lungkot at pagsisisi. Hanggang sa dahan-dahan siyang tumayo. Kailangan niyang bumalik sa silid. Kailangan niyang huminga. Habang nanginginig pa rin ang kanyang katawan, naglakad siya pabalik sa kwarto. Binuksan niya ang ilaw. Hinanap ang cellphone niya sa bedside table at mabilis na kinuha ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang numero ng kanyang therapist. Mabilis siyang denial at agad namang sinagot sa kabilang linya. Vladimir? Tanong ng pamilyar na boses. What happened? Huminga siya ng malalim at pilit na inaayos ang kanyang boses, pero ramdam pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. I saw her again. Mahina niyang sagot. In my dreams, she disappeared again, just like before. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo bago muli nagsalita ang therapist niya. Breathe, Vladimir. You're okay now. You're safe. Pero hindi siya sigurado kung kaya pa ba niyang maniwala roon. Sa kabilang linya, narinig niyang muli ang mahinahong tinig ng kanyang therapist. Vladimir, I need you to focus on your breathing. Deep breath. In. Hold it. Now, slowly exhale. Napakuyom siya ng kamao. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ginawa niyang sinabi nito. Huminga ng malalim. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. It won't help. Mahina niyang sabi. Bahagyang nanginginig pa rin ang boses niya. Every time I close my eyes, she's there. And when I try to reach her, she disappears just like before. May ilang segundong katahimikan bago muling magsalita ang therapist. Vladimir, your grief is manifesting in your dreams. It's your mind's way of processing the guilt and the loss. Napapikit siya ng mariin. Pilit na iniintindi ang sinasabi nito. You keep blaming yourself. But tell me this. If she were here, would she want you to suffer like this? Napakurap siya. Hindi siya nakasagot. She wouldn't. Dugtong ng therapist, bahagyang lumambot ang tinig. And deep down, you know that. Napatingin si Vladimir sa kisame. Tila ba may hinahanap na sagot sa kawalan. Alam niyang totoo ang sinasabi nito pero paano niyang titigilan ang pagsisisi? I abandoned her. Mahina niyang bulong. I chose my career. I let her go. And then when I finally wanted to come back, she's already gone. Nanghina siya. Nakasapo ang isang kamay sa kanyang mukha. You made choices, Vladimir. Sagot ng therapist. And choices have consequences. But punishing yourself forever won't bring her back. Napanganga siya, ngunit walang lumabas na salita.
You're still here. Patuloy pa ng therapist. You still have a life to live. The question is, are you going to keep running from your past? Or are you going to find a way to honor her memory by actually living? Napakurap naman si Vladimir. Mariing napalunok. I don't know how. That's why we're here. Sagot ng therapist. One step at a time, Vladimir. But first you need to let yourself grieve without letting it consume you. Tumahimik siya. Hindi pa rin siya sigurado kung paano niya iyong gagawin. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niyang baka pwede pa siyang huminga sa labas ng anino ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng matinding pagod at emosyonal na bigat na kanyang dinadala, pinipili pa rin ni Vladimir na dumalo sa event kinabukasan. Sanay na siya sa ganitong mga pagtitipon. Mga matataas na opisyal, negosyante at kilalang personalidad na pumapaligid sa kanya. Lahat ay may ngiti at pakitang taong pakikisama. Ginampanan niya ang kanyang papel na maayos, nakikipagkamay, ngumiti sa mga kakilala at makipag-usap sa mga taong may nais sumingi ng kanyang oras. Matapos ang mahigit 2 oras, sa wakas ay papalabas na siya. Pakiramdam niya ay nanlalamig ang kanyang katawan. Pero hindi niya iyon pinahalata. Gusto niya na lang ay umuwi, magpahinga, at kalimutan ang lahat ng pagod niya. Maraming mga taga-media ang naghihintay sa kanila sa labas at iba't ibang mga katanungan na agad mga binabato sa kanya. Mayor, sabihin ko na bang mga security na paalisin ng mga taga-media? Tanong ng kanyang sekretary. No need, may mga katanungan sila. Kailangan kong sagutin yon. Aniya. Huminto si Vladimir sa ikalamang baitang ng hagdan para sagutin ang ilang mga katanungan ng mga taga-media sa kanya. Matapos noon ay nagpaalam na siya. Ngunit bago pa siya tuluyang makababa, isang babae ang biglang natulak papunta sa kanyang harapan. Muntik na itong matumba kung hindi niya mabilis na nahawakan ang braso nito. Oh! Nagulat na sambit ng dalaga habang pilit na hinahanap ang balanse. Napasinghap siya. Bahagyang hinigpitan ng hawak para siguradong hindi ito matumba. Nang unti-unting mag-angat ang tingin ng dalaga, bumuhad sa kanyang maganda nitong mukha. Inosenteng mata, matangos na ilong, at labi na bahagyang nakabuka dahil sa gulat. Napansin niyang namumula ito, marahil sa kahihiyan o pagkailang. Ayos ka lang, miss? Tanong niya. Napakurap naman ang dalaga. Para ngayon lang na-realize ang nangyari. Mabilis itong tumango. Opo, Mayor Santillana, pasensya na po. Natulak po ako. It's okay. Sagot niya naman. Tumayong muli ang tuwid ng dalaga at nagpaalam siyang muli sa taga-media. Pero bago niya matapos ang sasabihin, sumingit ang isa pang tanong ng dalaga na muntik nang matumba kanina. Mayor, single po ba kayo? Napatingin siya sa dalaga. Nagtataka sa biglang tanong nito. Pinagbasta niya ito sandali bago iniba ang tingin sa suot nitong ID. Fall Laksamana. Iyon ang pangalan nito. Isang journalist. Sa halip na sumagot, dumiretso na lamang siya sa paglalakad. Iniwan ng dalaga na tila hindi makapaniwala sa hindi iyon sinagot. Kung sana lang ay lumingon siya. Kung sana lang ay nag-abala siyang silipin ng paligid bago tuluyang lumabas ng venue. Makikita sana niyang isang tao. Isang batang babae. Isang batang matagal nang may puwang sa kanyang buhay at pagkatao. Tahimik na nakatingin si Vladimir sa labas ng bintana habang dumadaan ang sasakyan sa medyo madilim na lansangan. Ilang oras nang lumipas mula nang iwan niyang event. Ngunit nasa isip pa rin niya ang nangyari kanina. Ang biglaang pagdating ng reporter, ang muntik na nitong pagkadapa, at ang tanong nitong hindi niya sinagot. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang nagsalita ang kanyang secretary, si Lucas na nasa passenger seat sa unahan. Mayor, anong palagay niyo kay Miss Laksamana? Napakunot ang noon ni Vladimir at bahagyang lumingon sa secretary niya. What about her? Tanong niya na walang emosyon ng boses. Mukhang may something doon sa reporter na yun, Mayor.
Marami na akong naririnig tungkol sa kanya. Umiling si Vladimir. Hindi ko siya kilala. Bago pa lang siya sa field pero kilala na siya sa industriya. Paliwanag ni Lucas. Hindi lang dahil sa pagiging masipag niya kundi dahil sa ugali niyang happy-go-lucky. Sabi nga ng mga kasamahan niya, laging nakangiti yun kahit gaanong kahirap ang trabaho. Lagi raw pong masaya na para bang wala siyang problema. Magaan siyang kasama at marami siyang kaibigan sa media. Pero sa kabila ng pagiging palakaibigan niya, mahusay siyang journalist. Laging may substance sa mga sinusulat niya. At totoo siya sa trabaho niya. Sandali naman na napaisip si Vladimir. Hindi naman lingid sa kanya ang mundo ng media. Sanay na siya sa mga reporter na may kanya-kanyang agenda. Pero kung totoo ang sinasabi ni Lucas tungkol kay Fall Laksamana, baka nga iba ito sa karamihan. Kilala mo ba siya personally? Tanong niya sa sekretary. Umiling si Lucas. Hindi, Mayor, pero marami na akong narinig tungkol sa kanya. Mukhang magaling talaga siya sa ginagawa niya. Hindi na sumagot si Vladimir. Bumalik na lang siya sa pagtitig sa labas ng bintana at nag-isip. Maagang dumating si Vladimir sa kanyang opisina. Isang araw na naman ng trabaho bilang mayor ng lungsod. Mga papeles na kailangang pirmahan, mga pagpupulong na kailangang daluhan at mga problema na kailangang lutasin. Nasa conference room siya ngayon kasama ang kanyang mga department heads. Nakikinig sa report ng isang opisyal tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng infrastruktura sa lungsod. Mayor, natapos na po ang inspeksyon sa bagong tinatayong kalsada sa District 5. May ilang minor issues pero overall pasado na po ito sa safety standards. Ulat ng city engineer. Tumango naman si Vladimir. Good. Siguraduhin ninyong maayos ang lahat bago natin ito ipagamit sa publiko. Ayoko ng reklamo na may depektong daan na naman tayong pinapagawa. Opo, Mayor. Sagot ng opisyal. Sumunod na nagulat ang pinuno ng Social Welfare Department tungkol sa mga programang ipapatupad para sa mahihirap na pamilya. Nagbigay rin ng update ang business sector tungkol sa mga bagong investors sa lungsod. Matapos ang serye ng mga pagpupulong, bumalik si Vladimir sa kanyang opisina upang magpahinga sandali. Pagkaupo niya sa kanyang swivel chair, pinikit niya ang kanyang mga mata. Saglit na ninanamnam ang katahimikan. Kakatapos lang ng isang meeting kasama ang business sector, kung saan nilatag ng mga investors ang kanilang mga plano sa pagpasok ng bagong negosyo sa lungsod. Malaking bagay ito para sa ekonomiya ng kanilang lugar, kaya naman todo ang kanyang atensyon sa bawat detalyeng binanggit. Ngunit kahit gaano siyang ka-focus sa trabaho, hindi niya maiwasang balikan sa isipan ang nangyari noong isang gabi. Ang panaginip na gumulantang sa kanya, ang pagkikita nila ni Fall Laksamana, at ang tila kakaibang koneksyon na naramdaman niya sa reporter. Naputol ang kanyang pagbubulay-bulay nang marinig ang mahinang katok sa kanyang pinto. Mayor, may press conference po tayo sa loob ng 5 minuto. Paalala ng kanyang sekretary na si Lucas. Tumango siya at inayos ang kanyang suot na coat. Let's go. Pagpasok ni Vladimir sa conference hall, agad siyang sinalubong ng mga mata ng media. Ilang kamerang nakatutok sa kanya at ang mga reporters ay handa na sa kanilang mga tanong. Inayos niya ang kanyang postura bago umupo sa harapan. Katabi ang kanyang communication officer. Isa-isang nagtanong ang mga mamahayag tungkol sa iba't ibang issue. Mula sa bagong infrastruktura hanggang sa mga hakbangin ng lungsod laban sa kahirapan. Sanay na siya sa ganitong eksena kaya maayos at matibay ang kanyang mga sagot. Hanggang sa isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Mayor Santillana, may personal po akong tanong. Napatingin siya sa pinagmulan ng tinig. Nandoon si Fall Laksamana, nakatayo at may hawak na mikropono. Maraming napalingon sa dalaga. Ngumiti lamang si Vladimir at tumango. Go ahead. Bahagyang ngumiti si Fall, ngunit may kislap ng pangungulit sa mga mata. Single po ba kayo, Mayor? May bahagyang katahimikan sa loob ng hall. Ang ilang reporters ay napatingin sa isa't isa. Ang iba naman ay halatang nagpipigil ng ngiti. Si Lucas na nasa gilid lang, napailing at napahinga ng malalim. Hindi agad sumagot si Vladimir.
Sa halip ay tumingin siya kay Fall at saka dahan-dahang bumaba ang tingin sa ID na nakasabit sa leeg nito. Fall Laksamana. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ni Vladimir nang mabasa niya iyon. I am, sagot niya. Napangiti naman ang dalagang si Fall. Really? Wala ka bang dinidate ngayon, Mayor? Wala rin. Nililigawan? Umiling si Vladimir. Wala rin. Wala po bang natitipuhan sa ngayon? Sumupil muli ang ngiti sa kanyang labi. Wala pa. Pumilig naman ang ulo ng dalaga dahil sa pagtataka. Talaga po? Pero, paano po yung mga nababalita ang dinidate mo raw pong mga artista? May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Vicky Aguinaldo, Carlita Gamboa from Carson, California, at Merlene Belbar. Maraming salamat sa pakikinig! Sa ngayon, hindi pa ako nagkakaroon ng relasyon sa isang public figure. I'm single. Anumang issue tungkol sa aking personal na buhay ay walang katotohanan. May isa sa mga reporter nagsalita. Miss Fall, mag-iisang taon na tayong magkasama, ngayon ka lang yata nagtanong ng personal na bagay. Nilingon ni Fall ang nagsalita. Pinapatanong to ng mga fans ni Mayor. Matapos ang oras ng press conference, ginawa naman ni Vladimir ang ilan pa niyang mga gawain para sa araw na yon. Tahimik ang paligid nang dumating si Vladimir sa puntod ni Lucy. Ang simoy ng hangin ay banayad at ang araw ay mataas ang sikat. Tila nagmamasid sa kanya habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa harapan ng lapida. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niya ng masanay sa ganitong pakiramdam. Ang muling balikan ng sakit ng nakaraan. Ang muling maramdaman ang panghihinayang na bumabalot sa kanyang puso tuwing binibisita niya ito. Lucy, mahinang bulong niya habang pinupunasan ng bahagyang alikabok sa ibabaw ng bato. Dumaan lang ako. Gusto ko lang sanang magkwento sa'yo. Umupo siya sa tabi ng puntod, sumandal sa malamig na marmol at pumikit saglit. Pagod na ako, mahal. Ang dami kong hinaharap araw-araw. Meeting dito, proyekto doon. Hindi ko na nga alam kung kailan ako huling nakatulog ng maayos. Napangiti si Vladimir. Kahit may bahid ang lungkot. Pero gano'n naman talaga, diba? Hindi ko pwedeng pabayaan ang lungsod. Hindi ko pwedeng pabayaan ang responsibilidad ko. Lalo na mga taong umaasa sa akin at sa pamamahala ko. Kahit papaano nakakatulong din sa akin ang pagiging abala sa trabaho dahil sandali kitang makakalimutan. Sandali ka nawawala sa isipan ko. Ang mga alaala mo kahit paggabi-gabi kitang naaalala. At kahit sa oras ng tulog ko, ikaw din ang nakikita ko. Sandaling katahimikan. Para bang hinihintay niya ang sagot ni Lucy kahit na alam niyang wala namang kasagutan. Alam mo ba, may nakilala akong isang reporter. Fall Laksamana ang pangalan niya. Bahagyang natawa siya habang inaalalang eksena sa press conference. Napakakulit. Ang unang tanong niya sa akin kung single ba daw ako. Can you believe that? Muli siyang napangiti. Ngunit saglit lang. Bumalik siya sa katotohanan, sa bigat ng mundo na nakapatong sa kanyang balikat. Lucy, minsan iniisip ko, paano kung ibang naging desisyon natin nun? Paano kung hindi kita hinayaang mawala? Baka hindi ganito kabigat ang lahat, ano? Baka masaya pa rin tayo. Pumikit siya at pilit na tinatago ang sakit na bumabalik. Pero tapos na ang lahat, hindi ba? Wala na tayo. At wala na ako magagawa para baguhin yon. Ilang minuto pa siyang nanatili roon. Ninanamnam ang katahimikan. Hanggang sa nagpa siyang umalis. Tumayo siya at muling pinagpag ang kanyang slacks at tumingin sa puntod ni Lucy.
Babalik ulit ako. Paalam, mahal ko. Habang naglalakad papunta sa kanyang sasakyan, napansin niyang may paparating mula sa kabilang direksyon. Isang babae. May hawak na bouquet ng bulaklak. Nakilala niya agad ang babae kaya naman di muna siya tumuloy sa paglalakad para mahintay ito. Miss Laksamana? Nagulat ang dalaga nang makita siya. Mayor! Hindi ko inaasahan na makikita po kita dito ngayon. Ako rin. Ani at napatingin sa dala nitong bulaklak. You're here to visit someone? Ako po, ikaw Mayor, bakit nandito kayo? Tanong ni Fall na halatang nagtataka. Bahagyang ngumiti si Vladimir ngunit may lungkot sa mga mata. May dinalaw lang ako. Tumingin naman si Fall sa direksyon ng sementeryo, parang may iniisip, bago siya muling hinarap. Sino? Sandaling natahimik si Vladimir bago siya umiling. Someone close to me. Hindi na nag-usisa pa si Fall, sa halip ay tumangulang ito bago inangat ang hawak nitong bulaklak. Ako rin may dadalawin ako, lolo ko. Tumango si Vladimir, tsaka tiningnan ng dalaga. May kung anong kuryosidad sa kanyang mga mata. Wala kang kasama? O wala po, didiretso na rin kasi ako sa trabaho. Will you be okay? Oo naman, Mayor. Sagot nito at ngumiti nang mapatingin sa kanyang mga mata ay bahagya itong nagtaka. Ikaw po, Mayor, ayos lang po ba kayo? Yes, ayos lang ako. At pilit siyang ngumiti. Sigurado po kayo? Tumango siya. Yes. Hindi na rin nagtagal at nagpaalam na siya sa dalaga dahil ayaw niyang abalahin pa ito. Lalo pa tulad niya, may trabaho pa ito. Habang abala si Vladimir sa pagbabasa ng ilang dokumento, kumatok ang kanyang secretary at dahan-dahang lumapit sa kanya. May hawak itong clipboard at tila may mahalagang ipapaalam. Mayor, may request po si Kapitan Ramirez ng Barangay San Isidro. May event daw po sila sa susunod na linggo. Isang pageant para sa kanilang piyesta. Gusto po nilang bumisita kayo bilang panauhing pandangal. Bahagyang itinaas ni Vladimir ang kanyang tingin mula sa papel na binabasa niya. San Isidro? Malayo yon, hindi ba? Tumango ang sekretary. Opo, Mayor, medyo liblib po ang lugar at mahirap ang daan papunta roon. Pero gusto lang po naming siguraduhin kung okay lang po sa inyo na pumunta. Baka po hindi safe o masyadong hassle para sa inyo. Napaisip si Vladimir saglit. Alam niya hindi madalas magkaroon ng ganitong event sa malalayong barangay. At kung gusto nilang bisitahin siya, ibig sabihin ay mahalaga ito sa kanila. Ano bang magiging role ko roon? Tanong niya. Gusto lang po nila kayong magbigay ng opening remarks at mag-coronate sa mananalo. Tapos kung pwede daw po, magbigay din po ng kaunting tulong para sa ilang proyekto ng barangay nila. Napangiti si Vladimir ng bahagya. Gusto nilang dumaan ako at mamigay ng budget, ganon? Napatawa ang sekretary niya. Hindi naman po siguro ganon, Mayor, pero malaking bagay po kung mapapansin ninyo ang barangay nila. Marami po kasing mga kailangan na ayusin doon ng kalsada, tubig at iba pang mga pangangailangan. Tahimik na nag-isip si Vladimir bago tumango. Sige, sabihin mong pupunta ako. Bahagyang kumunot ang noon ng sekretary. Sigurado po kayo, Mayor, mahirap po ang biyahe. Ngumiti si Vladimir at bumalik sa kanyang pagbabasa ng dokumento. Sanay na ako sa mahirap na biyahe. Hindi lang naman lungsod ang dapat kong bigyan ng pansin, hindi ba? Kung gusto nilang bumisita ako, bakit hindi? Tumango ang sekretary at ngumiti. Noted, Mayor. Ipapasa ko na po ang confirmation sa kanila. Samantalang sa isang liblib na barangay sa isang lumang bahay, naroon ang isang batang si Athea, 9 na taong gulang. Nasa kabila ng murang edad, ramdam na ramdam niya na ang bigat ng mundo. Si Athea ay isang mabait at masunuring bata. Maganda ang kanyang mukha. May bilog ang mga mata na parang bituin sa gabi. Makinis na kutis at mahabang buhok na tila dumadaloy na sutla. Ang kanyang tinig ay mahinhin at puno ng respeto. Kahit pa madalas siyang pagalitan, hindi siya mahilig sumagot o magreklamo. Kahit pagod na, hindi siya humihingi ng pahinga. Basta't inuutusan siya, sinusunod niya dahil iyon ang kinalakihan niya.
Athea, lumapit ka nga rito. Sigaw ng kanyang tiyahin mula sa kusina. Agad naman siya na madaling lumapit. Hawak pang basahan na gamit niya sa paglilinis ng sahig. Ano po yon, tiya? Tanong niya ng magalang. Maglamak ka nga ng damit sa likod. Marumi na yung mga nilaban mo kahapon. Hindi mo man lang binanlawan ng maayos. Napakatamad mo talagang bata ka. Opo, Chang. Sagat niya. Kahit pa hindi naman totoo ang pintang nito. Malinis siyang maglaba. Ngunit tila kahit anong gawin niya, hindi siya kailanman sapat. Mabilis siyang dinala ang mga maruruming damit sa likod ng bahay at sinimulang kusutin ang mga ito sa lumang batya. Minsan, napapatingin siya sa langit. Bakit kaya ganito ang buhay ko? Wala na bang katapos ang hirap to? Ngunit hindi siya makaiyak. 6 na buwan pala nakalipas mula nang mawala ang kanyang ina. Ang ina na nagpalaki sa kanya kahit pa hindi siya natutunay na anak. At mula nang mawala ito sa bahay ng kanyang tiyahin na siya tumira. Dito rin nagsimula ang buhay impyerno niya. Mapagmataas kasi ang mga ito at ang tingin sa kanya ay isa lamang utusan. Hindi pa siya tapos sa kanyang ginagawa nang biglang lumapit ang pinsan niyang si Lorena. Isang dalagitang halos 12 anyos na ngunit ubod ng lupit sa kanya. Athea, bilisan mo yan. Pagkatapos mo dyan, pulasan mo yung sahig sa sala. Nakita ko marumi pa rin yun kanina. Utos nito na may halong pangmamata. Opo, mahinang sagot naman ni Athea. Pero hindi pa talaga nakontento si Lorena. Nagkunwari itong nabitawan ng hawak na isang baso ng juice kaya nabuhos sa puting damit na nilalaban niya. Oops! Mukhang kailangan mong ulitin yan. Natatawa ang sabi nito bago tumakbo papalayo. Napatingin si Athea sa damit na kailangan niyang laban ulit. Sa loob-loob niya, gusto niya nang sumigaw sa galit. Gusto niyang magreklamo, pero hindi niya ginawa. Sa halip, itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Ilang sandali pa ay narinig niya ang tiyuhin niyang lasing na nagmumura habang papalapit sa bahay. Asan yung batang yon? Athea, lumabas ka rito! Dahan-dahan ang bumaba ang kanyang kamay mula sa paglalaba. Nagtago ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang tinawag siya ng tiyuhin niya ng ganitong oras. May kasunod na namang parusa. Nanginginig niyang pinahid ang kamay sa laylayan ng kanyang lumang bestida bago lumakad papasok ng bahay. Ano na naman ang nagawa niyang mali? Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Pagpasok ni Athea sa loob ng bahay, bumungad sa kanyang tiyuhin niyang si Mang Ernesto. Lasing na naman at halos hindi makalakad ng maayos. Amoy na amoy ang matapang na alak mula dito habang nakatitig kay Athea ng matalim. Walang hiya ka talagang bata ka. Wala kang silbi dito sa bahay. Lagi ka nalang pabigat sa pamamahay na to. Sigaw nito, sabay bagsak ng hawak nitong bote ng alak sa sahig. Dahilan para mabasag ito at kumalat ang bubog. Napaatras si Athea. Kinuyom ang maliit niyang kamay. Ano pong nagawa kong mali? Mahinang tanong niya. Nanginginig ang tinig. Ang kapal ng mukha mo magtanong? Napakabagal mo. Hindi mo pa nalilinis ang buong bahay. Hindi ka pa ba tapos sa paglalaba? Palamunin ka na nga rito tapos hindi mo malang magawa ng maayos ang trabaho mo? Pero po, tapos na po akong maglinis ng bahay kanina. Mahinang sagot ni Althea. Halos hindi na lumalabas ang boses niya. At sumasagot ka na rin ngayon, ha? Bago pa siya makailag, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napaurong siya. Hindi na napigilan ang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Si Lorena at ang iba pa niyang mga pinsan ay tahimik lamang na nanonood mula sa gilid. Wala ni isa sa kanila ang naglakas ng loob na pigilan ng tiyuhin nilang laseng. Wala kang kwenta. Kung hindi lang kita kailangan para magtrabaho rito, matagal na kitang pinalayas. Galit na dugtong ni Mang Ernesto. Si Athea naman ay tahimik na lamang na yumuko. Hinayaan na lang ang sakit. Alam niyang kahit anong gawin niya, kahit anong pagsisikap, mananatili siyang walang halaga sa bahay na ito. Akin na yung tsinelas ko. Magluto ka na ng hapunan namin at siguraduhin mong masarap, kundi hindi ka kakain. Mabilis na tumango si Athea. Kahit pa nanginginig ang kanyang katawan sa takot at sakit. Tumalikod siya, diretso sa kusina, pilit na pinipigilan ang kanyang hikbit.
Sa likod niya, dinig pa niyang pagtawa ni Lorena at ng iba pang pinsan niya. Nakakaawa ka talaga, Thea. Bulong ni Lorena bago umalis. Iniwan siya nag-iisa sa kusina. Nasa harap siya ng kalan. Pinipilit na huwag manginig habang hinahalo ang sinigang na isda sa lumang palayok. Mahapdi pa rin ang kanyang pisngi pero wala na siyang magagawa. Napatingin siya sa bintana kung saan tanaw naman ang madilim na langit na may mga bituin. Kailan kaya matatapos to? Mahinang bulong niya sa sarili. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago ipinagpatuloy ang pagluluto. Sa kanyang murang isipan, isang pangarap ang nabuo. Isang araw, aalis siya sa lugar na ito. Isang araw, hindi na siya mahahawakan ng kahit sino sa kanila. Isang araw, magiging malaya siya. Hahanapin niya ang kanyang ama kapag nangyari iyon. Habang abala si Athea sa paghuhugas ng mga plato sa kusina, biglang umalingaw-ngaw ang tawanan at masiglang usapan mula sa sala. Maingat siyang lumapit at sumilip mula sa siwang ng pinto. Tinatago ang sarili upang hindi siya mahalata. Nakita niyang magkasamang nakaupo sa lumang sofa ang tiyuhin niyang si Mang Ernesto at ang tiyahin niyang si Aling Felicia. Parehong may hawak na baso ng kape habang nag-uusap. Aba, syempre naman. Kapitan mismo ang nagsabi na gusto niya tayong nandun. Sagot ni Aling Felicia. Mayabang ang tono. Hindi naman tayo pwedeng hindi dumalo, lalo na pinsan ko siya. Ano bang meron doon? Tanong naman ni Mang Ernesto. Tila wala ring interes. May kasiyahan, beauty contest daw para sa mga dalaga sa barangay. Tapos may sayawan. May palaro rin at syempre may kainan. Masarap daw ang handa, may lechon pa. Sagot ni Aling Felicia, sabik na sabik. Nako, sayang naman kung hindi tayo pupunta. Sabat ni Lorena na nakaupo sa kabilang gilid habang nagkikilay. Marami pa namang pogi doon. Nagtawanan ng mga pinsan ni Athea habang pinag-uusapan ng kasuotan nila para sa kasiyahan. Ay nako, kailangan kong bumili ng bagong damit. Sigaw ni Isa sa mga mas matandang pinsan ni Athea. Ayoko mukhang kawawa sa tabi ng mga kandidata sa pageant, ano? Ako rin. Gusto ko yung dress na nakita ko sa palengke kanina. Yung kulay pula. Sabat naman ni Karina. Habang pinapanood ni Athea ang kasiyahan ng kanyang mga pinsan, unti-unting lumakas ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang kwento ng ibang bata sa baryo, kung paano ang ganitong mga kasiyahan ay puno ng saya, musika at pagkain. Hindi pa siya kailanman nakadalo sa ganoon. Huli siyang umalis sa bahay na ito ay noong isang linggo. Sinama siya ng kanyang tiyahin sa palengke at dumaan sila sa City Hall, kaya gusto niyang maranasan na pumunta sa piyestahan. Habang naglalakas loob, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang taguan at lumapit sa tiyahin niya. Chang, pwede po ba akong sumama sa inyo? Mahinang tanong niya. Nanginginig ang kanyang tinig. Biglang tumahimik ang buong sala. Saglit na nagpalitan ng tingin ng mga pinsan niya bago biglang humalakak sa Lorena. Ano naman ang gagawin mo ron, ha? Natatawang tanong ni Lorena. Makikipag-contest ka ba sa mga dalaga? O baka naman magsisilbi ka sa kanila roon? Sumabay sa tawa niya ang iba pa nilang pinsan. Oo nga, isusuot mo yung lumang duster mo. Dugtong naman ni Isa. At may pangungot siyang tono. Napayuko si Athena. Maigpit na kinuyom ang kanyang maliit na kamay. Alam niyang walang bago sa ginagawa nilang pang-aasar, pero hindi niya napigilan ng pagkirot ng kanyang dibdib. Ngunit bago pa lumala ang pang-aapi ng mga pinsan niya, laking gulat ng lahat nang biglang magsalita si Aling Felicia. Sige, sumama ka. Kalmadong sagot nito. Nilagok ang natitirang kape. Napatingin ang lahat sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Ano, Mama, seryoso? Gulat na tanong ni Karina. Bakit niyo siya isasama? Reklamo naman ni Lorena. Bakit naman hindi? Sagot naman ni Aling Marta. Kunot noo. Wala namang mawawala kung sasama siya. Wala rin naman tayong ibang maiiwan sa bahay. At saka hindi naman siya gagala-gala doon. Pwede natin siyang utusan kung may kailangan tayo. Muling nagkatinginan ng mga pinsan ni Athea. Hindi nila nagustuhan ang desisyon ng tiyahin nila.
Pero dahil ito ang nagsabi, wala silang magagawa. Samantalang si Athea naman, kahit na alam niyang hindi magandang dahilan ang kanyang tiyahin sa pagpapayag, hindi niya mapigil ang munting tuwa sa kanyang puso. Maraming salamat po, Chang. Mahinang sagot niya. Pilit na tinatago ang kanyang kasabikan. Hindi man ito isang ganap na kalayaan, pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may pagkakataon na ulit siyang makita ang mundo sa labas ng 4 na sulok ng bahay na ito. Habang naglalakad si Athea sa may bakuran, hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Ang huling beses na naramdaman niya ang ganitong kasabikan ay noong kasama pa niya ang kanyang mga magulang. Ang 2 taong umaruga at nagmahal sa kanya, kahit hindi siya tunay na anak. Huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno. Hinayaan ng malamig na simoy ng hangin na haplusin ang kanyang mukha. Mama? Papa? Mahina niyang bulong habang tumingala sa langit. Naririnig niyo ba ako? Alam niyo bang sobrang saya ko ngayon? Hinawakan niya ang locket na suot niya. Ang nag-iisang ala-alang naiwan sa kanya ng mga taong minahal siya ng totoo. Sa wakas, makakatapak na ako sa isang kasiyahan. Ani at napapikit habang pinapakinggan ang ihip ng hangin. Matagal ko nang pinapangarap to. Sana nandito kayo. Sana nakikita ninyo kung gaano akong kasaya ngayon. Pumikit siya at marahang niyakap ang sarili. Para bang iniisip na yakap iyon ng kanyang yumaong mga magulang. Ngunit ang kanyang tahimik na sandali ay biglang naputol nang marinig niyang pamilyar na mga tawa sa likuran niya. Tingin mo ba talaga hahayaan ka ni Mama na magsaya ron? Nakangising tanong naman ni Lorena, ang kanyang pinakamatapang at malupit na pinsan. Tumalikod si Athea at nakita niya nakatayo si Lorena kasama ang 2 pa nilang pinsan. Parehong may pang-aasar at panunukso sa kanilang mga mukha. Hindi yon mangyayari, dugtong ni Isa. Nakataas ang kilay. Alila ka namin at siyak na iyon pa rin ang gagawin mo ron. Nanlamig ang buong katawan ni Athea sa narinig. Akala ko pupunta tayo ron para magsaya. Mahina ang bulong niya. Nanginginig ang boses. Magsaya? Ikaw? Huwag kang mangharap, Athea. Sarkastik ang sagot naman ni Karina. Ano sa tingin mo gagawin mo ron? Makikipagsayaw? Makikipagkwentuhan? Hindi, Athea. Pupunta kami ron para mag-enjoy. Ikaw, pupunta ka ron para pagsilbihan kami. Muling naghalakhakan ng mga pinsan. Ngunit hindi na rin narinig ang iba pa nilang sinabi. Parang isang malamig na tubig ang bumuhos sa kanyang kasiyahan. Ang kaninang sigla at tuwa ay unti-unting napalitan ng takot at kaba. Tama ba ang naging pag-aasam niya? Totoo nga bang wala siyang karapatang maging masaya? Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay. Hindi siya papayag na sirain nila ang araw na ito. Hindi ngayon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang malulupit na tingin ng kanyang mga pinsan, nagsimula siyang mag-alala. Sa kasiyahan na matagal niya nang pinapangarap, magiging alipin lang ba siya ulit? Dumating na ang araw ng pista at tulad ng pangako ng kanyang tiyahin kasama si Athea sa pagpunta sa kasiyahan. Sa unang pagkakataon nakatapak siya sa isang tunay na pagdiriwang. Isang bagay na dati napapanood lamang niya mula sa malayo. Nang makarating sila sa plaza, agad siyang namangha sa kasiyahan sa paligid. Napapalibutan ang lugar ng makukulay na banderitas na iwinagayway ng hangin. At ang maliwanag na ilaw na nag-highlight sa engrandeng dekorasyon ng entablado. Maririnig ang masayang tugtog ng banda habang ang mga tao ay nagkukumpulan sa paligid ng iba't ibang palaro at tindahan ng pagkain. Ang amoy ng inihaw na karne, bibingka at matamis na kakanin ay naghalo-halo sa hangin. Lalo pang pinatindi ang dami ng tao na dumalo. Ngunit sa kabila ng saya ng paligid, hindi maikakailang pagkakaiba ni Athea sa kanyang mga kasama. Ang kanyang mga pinsan ay nakabihis ng magagara. May suot ng mga bestidang bago na binili pa ng kanyang ina kanina. May makintab na mga alahas. Maingat na inayusan ng buhok. Samantalang siya, ang kanyang damit ay luma, kupas at may punit pa sa gilid.
Ang kanyang sapatos ay pudpud na at halatang pinaglumaan na ng panahon. Bagamat gusto niyang makihalubilo sa kasiyahan, hindi niya maiwasang mapayuko habang naglalakad kasama ang tiyahin at mga pinsan. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay roon. Maya-maya may lumapit na ilang kakilala ang kanyang tiyahin. Ang mga ito ay mayayaman at may mataas na posisyon sa kanilang bayan. "Oh, Felicia!" Bati ng isa sa mga ginang na halatang may kaya sa buhay. "Ang gaganda naman ng mga anak mo. Ang swerte mo talaga." Ngumiti ng malapad ang tiyahin niya habang pinagmamalaki ang kanyang mga anak. "Aba, syempre naman," sagot nito. "Pinagpala talaga ako ng magagandang anak na ito." Lumapit ang isa pang bisita at sinimulang purihin ang kanyang mga pinsan. "Ang gaganda nga, para mga prinsesa," komento ng isa. "Sigurado akong maraming manliligaw ang mga ito paglaki." Habang abala ang lahat sa pag-aapura sa kanyang mga pinsan, may isang ginang na napatingin kay Athea. "At sino naman tong batang to? Ngayon ko lang siya nakitang kasama ninyo. Kamag-anak niyo rin ba siya?" Tanong nito. Bagyang nakakunot ang noo habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Sa halip na ipagmalaki siya, kagaya ng ginawa ng kanyang tiyahin sa kanyang mga pinsan, agad siyang pinakilala nito sa pinakamasakit na paraan. "Ah, siya?" Natatawang sagot ng tiyahin. Isa lang siyang utusan namin sa bahay." Parang tinadyakan ng dibdib ni Athea sa narinig. "Aba, mayaman na pala kayo at may utusan na rin. Ibang-iba na talaga ang pamilya ninyo, Felicia." Narinig niya ang mahihinang bulungan at ang paminsang-minsang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang tingin ba ng mga ito na para pang wala siyang halaga? O ang katotohanan na hindi siya itinuturing ng kanyang tiyahin bilang pamilya? Sa gitna ng makulay at masayang pista, tila siya ang tanging madilim na bahagi ng pagdiriwang. Habang patuloy ang kasiyahan sa paligid, si Athea naman ay hindi nakikihalubilo tulad ng ibang bata. Imbes na maglaro o mag-enjoy sa pista, inuutos-utusan lang siya ng kanyang tiyahin. "Athea, kunin mo nga yung inumin doon sa kabilang tindahan." Utos ng tiyahin niya. Hindi man lang siya tiningnan. Agad siyang tumango at nagmamadaling tumakbo patungo sa tindahan. Pagbalik niya, hindi man lang siya pinasalamatan. "Diyos ko naman, bakit malamig to? Ayoko ng ganito, bumili ka ng bago." Reklamo pa ng tiyahin niya bago inabot ang baso sa kanya na parang alila. Tahimik lang siyang tumango at muling tumakbo para kumuha ng panibagong inumin. Samantala, ang kanyang mga pinsan naman ay masayang naglalakad sa paligid. Nililibot ang bawat palaro at tindahan. Habang siya naman ay patuloy na pinagsisilbihan ng tiyahin, paulit-ulit niyang inuutusan. Bumili ng pagkain, ipaypay ang tiyahin, bitbitin ang kanilang mga gamit para siyang isang anino sa gitna ng kasiyahan. Walang nakakakita, walang nagbibigay ng halaga. Ngunit ang pinakamasakit ay nang biglang mapansin ng tiyahin niya ang alikabok sa kanyang suot na sapatos. "Athea!" sigaw nito. "Lumuhod ka rito, punasan mo ang sapatos ko." Napatingin ang lahat sa kanila. Ilang bisita ang napatigil sa pagkain at ang iba naman ay bahagyang nagbulungan. Halatang hindi komportable sa nasaksihan nila. Ngunit ang tiyahin niya ay walang pakialam. Nanginginig ang kanyang kamay habang lumuluhod siya sa harapan ng tiyahin. Habang pinupunasan niya ang sapatos nito, ramdam niyang bigat ng bawat tingin na nakatutok sa kanya. Ang iba ay may awa sa kanilang mga mata. Ang iba naman ay tila hindi interesado. Ngunit wala ni isang nagtangkang pigilan ang kanyang tiyahin. "Ayan, mas maayos na," sabi ng tiyahin niya matapos niyang tapusin ang utos. "Huwag kang lumayo para madali kitang makita kapag may ipag-uutos ako sa'yo." Tumangulang siya. Pinipigilan ng luha ang nagpapadyang tumulo sa kanyang mga mata. Para bang sa gitna ng masayang kulay at ingay ng pista, siya lang ang walang karapatang maging masaya. Sa gitna ng kasiyahan at ingay ng pista, biglang nagsalita sa mikropono ang malakas na boses ng announcer. "Mga kababayan, dumating na po ang ating kagalang-galang na alkalde, Mayor Vladimir Santillana." Biglang nagsigawan ng mga tao.
nagpalakpakan, at nagunahan sa paglapit sa harapan ng entablado. Ang iba ay sinubukang sumilip sa pagitan ng kumpulan ng mga tao, habang ang iba naman ay nagtaas ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng litrato o video. Si Athea, na nakatayo sa gilid habang hawak ang isang baso ng juice, ay hindi rin naiwasan na mapatitig sa lalaking dahang-dahang naglalakad papunta sa entablado. Ang iba ay sinubukang sumilip sa pagitan ng kumpulan ng mga tao, habang ang iba naman ay nagtaas ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng litrato o video. Si Athea na nakatayo sa gilid habang hawak ang isang baso ng juice ay hindi rin naiwasan na mapatitig sa lalaking dahan-dahang naglalakad papunta sa entablado. May kasama itong 4 na security personnel na mahigpit ang napagbabantay. Ang tingting dito ay matikas. Ang postura ay may otoridad. Narinig ni Athea ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang gwapa talaga ni Mayor Santillana, no? Napakamakapangyarihan niyang tingnan. Hindi na nakakapagtaka at maraming nahuhumaling sa kanya. Ang bata-bata pa pero sobrang husay magpatakbo ng lungsod natin. Habang pinagmamasan niya ang alkalde, hindi niya maiwasang mamangha. Hindi lang dahil sa anyo nitong matikas at matikas, kundi dahil sa kung paano itong maglakad. May dignidad, may respeto, at karisma. Ngunit bago pa niya mas lumubog sa pagninilay, biglang may sumitsit sa kanya. Vladimir, bakit kapangalan nito ang kanyang ama? Ang pangalan na nabanggit ng kanyang tunay na ina sa liham na iniwan nito. Hoy, Athea, ano ba? Ang tagal mo! Matalim na bulong ng kanyang isipan. Doon lang napagtanto ni kay Athea na kanina pa pala siyang inuutusan. Agad siyang naglakad papunta sa pinsan niya upang ibigay ang juice. Ngunit sa pagmamadali, hindi niya napansin na nakausling kahoy sa lupa. Napatid siya. At sa isang iglap, lumipad ang baso sa ere at bumuhos ang malamig na juice sa magandang bestida ng kanyang pinsan. Napasigaw ang pinsan niya at halatang gulat at galit. Napatayo ito at tiningnan ng sarili. Ang bestidang mamahalin ay basang-basa at may mancha na ngayon ng juice. Halos hindi ito makahinga sa galit. Athea, ano bang ginawa mo? Wala ka bang mata? Hindi mo ba nakikita ang dinadaanan mo? Napakatanga mo talaga! Sigaw nito. Nagkumpulan ng mga tao sa paligid. Lahat ay napatingin sa eksenang nagaganap. Maging ang ibang bisita at ilang barangay officials ay napatingin sa kanila. Lumapit ang tiyahin ni Athea at bago pa siya makapagsalita ng maayos, bigla nitong hinablot ang kanyang braso. Hayop kang bata ka? Wala kang kwenta. Sinira mo ang suot ng anak ko. Hindi ka na nga namin talaga dapat sinama dito. Tingnan mo ang ginawa mo. Galit na sigaw ng tiyahin niya sabay mariing tunulak siya sa lupa. Napasinghap ang ilang tao sa nakita. Si Athea ngayon ay nakaluhod sa lupa. Hindi napigilan ang luha sa kanyang mga mata. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Mahina niyang sabi. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit bago pa makapagsalita muli ang tiyahin niya, isang malamig ngunit pabigat na tinig ang pumuno sa buong paligid. Tama na yan. Naputol ang ingay ng buong plaza. Lahat ng tao ay napalingon sa pinagmula ng boses. Si Mayor Vladimir Santillana ay bumaba mula sa entablado at diretsyong lumapit sa kanila. Napalunok ang tiyahin ni Athea. Agad na yumuko at nagkunwaring maamo. Ay, Mayor, pasensya na po sa kaguluhan. Itong batang kasing to Ngunit hindi na siya pinansin ng alkalde. Sa halip ay dumiretso ito kay Athea. At sa harap ng lahat, walang ano-ano'y, hinila siya nito palapit at niyakap. Nanlaki ang mga mata ni Athea. Maging ang mga tao sa paligid ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Teka Mayor, bakit niya niyayakap ang batang yan? Tanong ng isa sa mga bisita at hindi makapaniwala. Ngunit hindi na sumagot si Vladimir. Hinigpitan pa nito ang pagkakayakap kay Athea na para bang may pinangahawakan nitong matagal nang nawala. Si Athea naman ay hindi alam kung anong mararamdaman. Ito na yata ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na may umakap sa kanya ng ganito. Mahigpit, puno ng init,
at tila nag-uugnay sa kung anong bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang puso, hindi niya alam kung bakit. Pero sa sandaling yon, parang kahit isang saglit lang ay may nag-alaga sa kanya. Tahimik ang buong plaza. Ang sigawan at kasiyahan kanina ay napalitan ng hindi maipaliwanag na tensyon. Lahat ng tao ay tila natutulala sa hindi inaasahang eksena sa harapan nila. Ang alkalde, yakap-yakap ang batang mukhang alila at kitang-kita sa mukha nito matinding emosyon. Si Athea naman ay nananatiling nakatayo, gulat at hindi makagalaw. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mahiya o umiyak. Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit parang may kung anong pamilyar sa yakap ng lalaking ito. Kahit na ngayon lang niya ito nakita ng malapitan. Maya-maya, marahang kumala si Vladimir mula sa yakap. Inangat nito ang kamay at tinawakan ng maliit at madungis na mukha ng bata. Ang mga daliri nito ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Athea na tila sinusuri ang bawat guhit ng mukha niya. Napalunok naman si Athea. Hindi niya maintindihan kung bakit nanginginig siya. Hindi dahil sa takot kundi sa kung anong pakiramdam na bumabalot sa kanya. You look like her. Mahina ngunit puno ng emosyon na bulong ni Vladimir. Napatingin ito ng mas malalim kay Athea. Tila hindi siya makapaniwala sa nakikita. You look like my dead girlfriend. May ingay ng mga pagbulong mula sa mga tao. Ano raw? Patay ng girlfriend ni Mayor? Anong koneksyon ng alkalde sa batang yan? Ano bang nangyayari? Samantala, si Folak Samana, ang reporter na dumalo sa pista upang kunan ng coverage ng mayor, ay hindi na malaya na hawak na pala niya ang cellphone at nare-record niya na ang buong pangyayari. Napalunok ang dalaga. Hindi rin siya makapaniwala sa natuklasan niya. Samantala, muli naman nagsalita si Vladimir. At sa pagkakataong ito, mas mahina ang boses nito. Parang hindi makapaniwala sa sariling sinasabi. It's like you're her daughter. Our daughter. Hindi lang si Athea ang nagulat, kundi ang lahat ng tao sa paligid. Anak? Sigaw ng tiyahe ni Athea. Halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi. Imposibleng. Bulalas ng isang opisyal sa tabi. Ngunit hindi nakinig si Vladimir. Hindi nito kayang ipaliwanag sa ngayon, pero nang tumingin ito sa mga mata ni Athea, parang bumalik dito ang lahat. Ang sakit ng pagkawala, ang pagdadalamhati, at ang alaala ng minamahal. Si Athea naman ay hindi alam kung paanong tutugon. Hindi siya makapagsalita. Pero hindi niya rin maiwasang maramdaman ang kakaibang kirot sa kanyang puso. Napansin niya ang lungkot sa mga mata ng alkalde. Isang pamilyar na lungkot na tila nakita niya na noon. Habang ang lahat ay tulala, gulat at may iba't ibang reaksyon, si Fall naman ay hindi mapigilan ang sariling damdamin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, may kung anong init ang bumabalot sa kanyang dibdib, habang pinagmamasa ng alkalde at ang batang tila isang piraso ng nakaraan na bumalik sa buhay nito. Isang gabi matapos ang fiesta, mag-isang nakaupo si Vladimir sa kanyang pribadong opisina at nakatingin lamang sa kawalan. Sa tapat niya ay isang baso na may lamang whiskey at malapit na itong maubos. Malalim ang kanyang iniisip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari noong fiesta sa San Isidro. Athea's small, fragile figure. The way she looked up at him with those eyes that haunted him. Those same eyes. Lucy's eyes. Isang katok sa pinto ng opisina ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Come in, he said on his low voice. Bumakas ang pinto at pumasok sa loob ang kaibigan niyang si Daniel. Unlike Vladimir, who was still dressed in his formal attire, Daniel had already loosened his tie. His sleeves rolled up and an air of concern on his expression. Umupo si Daniel sa tapat ni Vladimir. Pinagmasdan niya ng mabuti. Kita sa postura ng kaibigan niya ang pagod, ang tensyon sa kanyang mga balikat,
at ang mahigpit na paghawak niya sa braso. I knew I'd find you like this, sabi ni Daniel na nakapamewang. So, are you going to tell me what happened back there? Napabuntong hininga si Vladimir. Umiling. I don't know, Dad. I really don't. Sumandal si Daniel sa upuan at pinag-cruise ang mga braso. You hugged a random kid in front of hundreds of people, then said she looked like your dead girlfriend, and might be even your daughter. That's not nothing, Vlad. What's going on in your head? Ipinikit ni Vladimir ang mga mata. Hinagod ang mukha niya gamit ang mga palad. Kita sa kanyang pagkalito at pagod. I wish I could explain it. The moment I saw her, it was like something inside me snapped. She looked at me, and I just knew. I don't know how I felt, but I felt a connection. Like I've known her forever. Lumalim ang kunot sa noo ni Daniel. Vlad, you and Lucy never had a child, right? So how could she possibly be yours? Muling umiling si Vladimir. Lumalim ang kanyang paghinga. That's the thing, I didn't know. I don't know. But when I looked at her, I swear it was like Lucy was right in front of me. Like a part of her never really left. Tahimik na pinagmasdan ni Daniel ang kaibigan bago ito muling nagtanong. And now what? What are you going to do? Sandaling hindi sumagot si Vladimir. Pinagmasdan niya ang laman ng baso niya bago ito nilapag sa mesa. I need to find out the truth. Tumango si Daniel. Nauunawaan ang bigat ng nararamdaman nito. Then start from there. Figure out who she is, where she's from, and if there's even the slightest chance, I have to take it. Putol ni Vladimir. Ramdam sa boses niya ang determinasyon. Tumayo si Daniel, siya kamarahang pinatong ang kamay sa balikat ng kaibigan. Then let's do it right. Whatever this is, you don't have to face it alone, Vlad. Nagpasalamat si Vladimir. Gamit lamang ang isang tango. Ngunit sa loob-loob niya, puno siya ng pag-aalinlangan at pangamba. Sino nga ba si Athea? Totoo bang may koneksyon ng batang yun kay Lucy? At kung meron nga, paano? Sa tahimik na opisina ng kanyang therapist, nakaupo si Vladimir sa malambot na upuan. Nakatungo ang ulo at nakatitig sa kanyang mga kamay na magkahawak sa kanyang kandungan. Kita sa kanyang postura ang tensyon, ang mabibigat na iniisip na pilit niyang inuunawa. Sa harap niya, kalmado siyang pinagmamasdan ng kanyang therapist, si Dr. Herrera. Tell me what's on your mind, Vladimir? Malumanay nitong sabi. Nagtagal pa bago sumagot si Vladimir. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. I met a child, a little girl, and when I saw her, napalunok siya. Hindi alam kung paanong ipapaliwanag ang pakiramdam niya. She looked like Lucy. I mean, really looked like her. The moment our eyes met, I felt this connection. It hit me so hard I could barely breathe. Kahit walang sinasabi, kita sa mga mata ni Dr. Herrera ang matamang pakikinig. A connection? Can you elaborate? Tumikim si Vladimir. Iniisip kung paano niya itong ipapaliwanag. It wasn't just that she resembled Lucy physically. It was something deeper. It was like she was a part of her. And the craziest thing is, napailing siya at marahang natawa. Pero puno ng lungkot ang kanyang tono. I even thought, maybe she was our daughter. Muling natahimik ang silid. Hindi agad sumagot si Dr. Herrera. Halatang pinoproseso ang kanyang sinasabi. But logically, you know that's not possible. Napakuyom si Vladimir sa kanyang palad. I know. Mahina niyang sagot. And yet I can't shake off that feeling. It's haunting me. Ever since I saw her. I feel like something inside me woke up.
Something I don't understand. Tumango si Dr. Herrera. Halatang pinag-iisipan ng kanyang sasabihin. Vladimir, grief and unresolved emotions have a way of manifesting in unexpected ways. Seeing someone who reminds you of Lucy, it's understandable that you feel something powerful. But before you let this feeling consume you, maybe you should take a step back and approach this logically. How? Napatingin si Vladimir sa kanya. Puno ng pagkalito ang mukha. Get to know her, sagot ng therapist. Find out who she is, where she comes from, observe her, talk to her, instead of drowning in what-ifs. Seek the truth. That's the only way you'll understand what you're really feeling. Napabuntong hininga si Vladimir. Alam niyang tama ang sinasabi nito. And if I still feel the same way after knowing her? Muling tumango si Dr. Herrera. Then you deal with it when you get there. But for now, don't let your emotions run ahead of reality. Find clarity first. Tahimik na tumango si Vladimir. Bagamat hindi pa rin siya sigurado sa lahat ng nangyayari, alam niyang ito lang ang paraan para mabawasan ang gulo sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman ng totoo tungkol kay Athea. Pagkatapos ng kanyang session sa therapist, hindi na nag-aksaya ng oras si Vladimir. Alam niya hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan tungkol kay Athea. Kaya naman kinabukasan, agad siyang nagpasya na bumalik sa San Isidro kasama ang kanyang secretary at ilang security personnel. Sa sasakyan, seryosong nakatingin si Vladimir sa labas ng bintana habang dumadaan sila sa makitid na daan ng liblib na barangay. Tahimik siyang nag-iisip. Binabalikan ng ekspresyon ni Athea nung una niya itong makita. Ang gulat, ang pagkalito, at ang tila ba pamilyar na lungkot sa mga mata nito. Sir, may nakapagturo na sa atin kung saan nakatira ang batang babae na hinahanap natin. Anunsyo ng kanyang sekretary. Ang pangalan daw ng tiyahin niya ay Felicia Arroyo. Tumango si Vladimir. Let's go. Nang marating nila ang bahay, agad na sinabi ng kanyang driver. Sir, there she is. Napalingon ni Vladimir at nakita niya si Athea na papasok sa gate ng bahay. Bitbit nito ang dalawang malalaking galon ng tubig. Halatang hirap na hirap sa bigat ng mga iyon. Kitang-kita niya kung paanong namutla at naninikip ang mukha ng bata sa pagsisikap na buhati ng mga ito. Parang may kumukurot sa dibdib ni Vladimir. Hindi niya napigilan ang sarili at agad na bumaba ng sasakyan. Nagulat si Felicia nang makita siyang paparating. Mayor? Napaatras ito at halatang hindi makapaniwala na nasa harapan niya ngayon ang pinuno ng kanilang lungsod. Ngunit hindi siya pinansin ni Vladimir. Sa halip, malakas niyang inutusan ng kanyang mga tauhan. Tulungan niyo ang bata, kayo nang magbuhat niyan. Agad na tumulong naman ang mga security personnel at inagaw sa maliit na katawan ni Athea ang mabibigat na galon. Napatingin ng bata kay Vladimir at kita sa kanyang mukha ang gulat at pagkalito. Mayor? Mahinang bulong ni Athea. Tila hindi siya makapaniwala na muli niyang nakita ang lalaki. Ngunit sa halip na sumagot, masusi niyang pinagmasdan si Vladimir. Ang mapayat na pangangatawan, ang mga matang tila pagod na pagod, at ang maputlang kutis. Muling lumakas ang tibok ng kanyang puso. May kung anong bumalik sa kanyang alaala. Isang imahe ng isang babaeng may parehong mata. Parehong mahinhin, ngunit matapang na ekspresyon. At sa sandaling yon, mas lalong tumibay ang kanyang desisyon. Kailangan niyang malaman ang totoo tungkol sa batang ito. Habang pinapanood ni Vladimir ang mga tauhan niyang nagbubuhat ng galon ng tubig, lumapit sa kanyang tiyahin ni Athea, si Felicia. Halatang balisa at kinakabahan sa kanyang presensya. Mayor, anong kailangan niyo sa amin? Tanong nito at pilit na pinapakalma ang sarili. Diretso ang tingin ni Vladimir nang sumagot. Gusto kong malaman ang tungkol sa batang yan. Tiningnan niya si Althea
Natahimik lamang nasa isang tabi, waring naguguluhan sa nangyayari. Nagkatinginan si Felicia at ang kanyang asawa. Bakit niyo po gustong malaman? Tanong naman ni Felicia, halatang nag-aalangan. Pamangkin mo ba talaga siya? Matigas ngunit may halong pagdududang tanong ni Vladimir. Napakurap si Felicia, tila hindi alam kung paano ang sasagot. Oo, ano kasi? Napansin ni Vladimir ang pag-aalangan nito kaya mas lalo siyang naging seryoso. Magsabi ka ng totoo. Malalim na bumuntong hininga si Felicia bago nagsalita. Hindi siya kasi tunay na pamangkin. Nanatili lang na tahimik si Vladimir. Inihintay ang kasunod nitong sasabihin. Inampon lang siya ng ate ko. Siyang nagpalaki sa bata pero hindi nito natapos ang sasabihin at waring nag-aalinlangan. Pero? Tanong ni Vladimir at inihintay ang sagot. Pumanaw na siya. Ilang buwan ang nakakalipas. Sagot ni Felicia sa mababang tinig. Naguguluhan si Vladimir. So who are her real parents? Napatingin siya kay Athea na ngayon ay nakayuko, waring ayaw makialam sa usapan. Umiling si Felicia. Hindi namin alam. Hindi sinabi sa amin ni ate kung sino ang tunay na magulang niya. Tahimik si Vladimir, ngunit halatang nag-iisip. May kakaiba siyang pakiramdam mula pa kanina. At ngayon, mas lalong lumakas ang kanyang kutob. Maya-maya, isang maliit na mahinang tinig ang nagmula kay Athea. May picture po ako ng tunay kong ina. Napatitig si Vladimir sa kanya. Agad na bumalik ang pag-asa sa kanyang mata. Can I see it? Tanong niya sa mahinahong tono. Ngunit may halong pananabik. Tumango si Athea at mabilis na sumagot. Sandali lang po kukunin ko. At bago pa siya makapagsalita, tumalikod na ang bata at tumakbo papasok sa bahay. Nagmamadaling hanapin ang larawan ng babaeng maaaring sagot sa lahat ng tanong ni Vladimir. Pagbalik ni Athea, hawak-hawak nito ang isang lumang litrato. Bahagyang kupas ngunit malinaw pa rin ang imahe ng isang babae. Agad nitong inabot kay Vladimir. Hindi alintana ang namumuong tensyon sa paligid. Pagkakuha niya ng larawan, agad na natigil ang paghinga ni Vladimir. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang nakatitig sa pamilyar na mukha sa larawan, si Lucy. Parang piniga ang kanyang puso sa hindi maipaliwanag na emosyon. Ilang taon ang lumipas mula nang mawala si Lucy. Ngunit ngayon, heto siya, nakangiti sa litrato, hawak-hawak na isang sanggol na tsak siyang si Athea, na isang batang labis niyang pinag-iisipan kung bakit gano'n na lang ang koneksyon niya rito. Napabuntong hininga siya, pilit pinoproseso ang kanyang nakikita. Ngunit may isang bagay pang bumaling sa kanyang atensyon, isang liham na nakasulat sa likod ng larawan. Dahan-dahan niyang ipinihit ang larawan at doon niya nakita ang pamilyar na sulat kamay ni Lucy. Nanginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ito. To whoever finds this, if you're reading this, it means my time has passed. And Athea is now old enough to learn the truth. Hindi ko alam kung sino makakabasa nito. Pero kung sakaling ikaw makahanap, please, tulungan mo siyang hanapin ang kanyang ama. I never had a chance to tell him, and I regret it every single day. Athea, anak, kung sino man ang magpapasa ng liham na to sa'yo, gusto kong malaman mo na mahal kita. Pasensya na kung hindi ko nagawang ipagmalaki sa mundo na ikaw ay akin. Wala akong pinagsisisihan sa buhay ko, kundi ang hindi nasabi sa kanyang totoo. And to you, Vladimir, if fate allows you to read this, you are her father. You have a daughter. Nang mga panahong huli tayo nagkita, I was already carrying our child. I was scared. I didn't know what to do. But one thing was for sure. I wanted to keep her. She was my greatest blessing. The only piece of you that I had left.
Pero hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat. I was alone. I didn't know how to tell you. And before I could gather the courage, life pulled us apart. I made the painful decision to raise her away from you. Not because I wanted to keep her from you, but because I didn't know if you still wanted me. If you still wanted us. Pero kahit kailan, hindi ko naisip na mali siyang ipanganak. She is the best thing that ever happened to me. Athea is kind, wonderful child. Please, kung mababasa mo to, huwag mong pabayaan ang anak natin. Hindi ko na kaya. Pero alam kong kaya mong ipaglabat siya. Athea deserves a father. And Vladimir, you deserve to know your daughter. Mahal kita. Hindi ko yun nasabi ng huling pagkakataon. Mahal kita. At kahit sa huling sandali ko, ikaw pa rin ang iniisip ko. Salamat sa lahat at patawad. Lucy. Napayuko si Vladimir. Mahigpit na hawak ang larawan at liham. Tumulo ang luha niya. Hindi niya na nagawang pigilan. Ang daming emosyon ang sumabog sa kanyang dibdib. Gulat, panghihinayang, sakit, at higit sa lahat, matinding pagmamahal. Lucy was gone, but she had left him something far more precious. A daughter. Muling tumingin si Vladimir kay Athea na ngayon ay nakatitig lamang sa kanya. Halatang naguguluhan sa nangyayari. Hindi niya alam kung ano ang unang sasabihin. Ang tagal niyang hinanap ang kasagutan sa pagkawala ni Lucy. Ngunit hindi niya akalaing ang sagot ay nasa harapan niya ngayon. Isang batang walang kamalay-malay sa katotohanang siya pala ay anak niya. Dahan-dahan niyang inilipat ang isang kamay sa kanyang noo. Pilit na inaayos ang kanyang pag-iisip. Lucy, why didn't you tell me? Bulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses niya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lahat ng ito. Ang tanging alam niya lang ay isang bagay ang sigurado. Hindi niya na muling pababayaan ang anak niya. Tahimik na nakatitig si Athea kay Vladimir. Tila nag-aalangan kung dapat ba siyang magsalita. Nakita niya kung paanong nanginig ang kamay ng lalaki habang mahigpit na hawak ang larawan at liham. At ramdam niyang bigat ng emosyon sa mukha nito. Matapos ang ilang sandali, marahan siyang nagsalita. Halos pabulong. Ang mama ko po ang nagbigay sa akin ng picture na to. Yung tunay kong mama. Sinimulan niya. Mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang lumang damit. Ang sabi niya po kapag nasa tamang edad na raw po ako, hahanapin namin ang aking tunay na ama. Napasinghap si Vladimir. Unti-unting iniangat ang tingin kay Athea. Kaso nagkasakit po siya. Tuloy ng bata. Habang nangingilid ang luha sa kanyang mata, hindi na po kami nagkaroon ng pagkakataon na hanapin ang tunay kong papa. Muling bumagsak ang tingin ni Vladimir sa larawan ni Lucy. Ang mga salitang sinulat nito, ang pangakong hahanapin nilang ama ni Athea. Lahat ng iyon ay tumama sa kanyang puso ng napakabigat. Alam mo po, biglang sabi ni Athea, isang inosenteng ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Kapangalan mo ang papa ko. Sa sandaling yon, hindi napigilan ni Vladimir ang sarili. Mabilis niyang hinila si Athea sa kanyang at isang mahigpit na yakap ang iginawad niya rito. Parang takot siyang baka mawala pa ito sa kanya. Dahil ako ang iyong ama, Athea. Napatigil ang bata. Ramdam niya ang init ng yakap ni Vladimir, ang panginginig ng katawan nito at ang pagbilis ng tibok ng puso nito laban sa kanyang pisngi. Ako ang papa mo. Ulit ni Vladimir, mas mahigpit ang pagyakap. Doon na tuluyang bumagsak ang luha ni Athea. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Ngunit sa puso niya, may bahagi ng kanyang pagkatao na tila palaging may hinahanap. At ngayon, natagpuan niya na ito. Papa, bulong niya habang sinusubsob ang mukha sa dibdib ni Vladimir. Papa ko po kayo? Tumango si Vladimir. Inahaplos ang likod ng bata. Oo, anak.
Ako ang papa mo. At simula ngayon, hindi na kita pababayaan. Kahit kailan. Mas lalong humagulhol si Athea. Mahigpit na yumakap kay Vladimir. Nadila natatakot na baka isang panaginip lamang lahat ng ito. Habang yakap ang anak, ipinikit ni Vladimir ang kanyang mga mata. Sa dami ng pagsubok sa buhay niya, hindi niya akalaing darating ang araw na ito. Ang araw na matatagpuan niyang bahagi ng sarili niyang hindi niya alam na nawawala. At ngayon, hindi niya na muling hahayaan pang mawala ito. Mula nang malaman ni Felicia na tunay niyang anak si Athea, animoy naging maama silang tupa, ngunit batid ni Vlad kung ano ang kanilang ginawa sa kanyang anak. Kaya hindi niya sila pinatawad at mas lalong hindi niya hinayaan na makalapit sila sa kanyang anak dahil ayaw niyang saktan nila itong muli. Hawak-hawak ni Vladimir ang kamay ni Athea habang nakatayo sila sa harap ng puntod ni Lucy. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga dahong nilalaro ng hangin ang maririnig. Malalim ang buntong hininga ni Vladimir bago siya lumuhod sa harapan ng lapida. Lucy, mahina niyang bulong habang inahaplos ang pangalan ng babaeng minahal niya noon. Natagpuan ko na siya. Natagpuan ko ng anak natin. Napatingin siya kay Athea na may ngiting punong-puno ng saya. Mama, tawag ng bata sa puntod. Masaya po ako ngayon. Alam ko na po kung sino ang papa ko. Hindi niyo na kailangang mag-alala kasi kasama ko na po siya. Pumatak ang luha ni Vladimir habang pinagmamasdan ng anak. Hindi lamang si Athea ang nagkaroon ng bagong pag-asa kundi pati siya. Ang kanyang anak ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang anak, pakiramdam ni Vladimir nagkaroon siya ng bagong saysay sa buhay niya. Naalala niyang usapan nila ng kanyang therapist ilang araw na nakalipas. Vladimir, bumubuti na ang kondisyon mo. Wika ng kanyang therapist habang nakaupo siya sa opisina nito. Nakikita ko ang malaking pagbabago sa'yo. Dati punong-puno ka ng panghihinayang at lungkot pero ngayon may direksyon na ulit ang buhay mo. Napangiti si Vladimir. Malaking naitulong ng anak ko. Amin niya. Dati pakiramdam ko wala na akong dahilan para itama ang sarili ko. Na para bang wala na akong dahilan para magpatuloy sa buhay. Pero ngayon, may responsibilidad na ako. May anak akong dapat alagaan. Tiningnan siya ng therapist ng may kasiyahan. At hindi lang yon, hindi mo na lang basta inayos ang buhay mo dahil sa kanya. Ginawa mo ito para sa sarili mo. At yon ang pinakamahalaga. Bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Vladimir. Tama ang therapist niya. Hindi lamang para kay Athea ang lahat ng ito, kundi para rin sa kanya. Muli siyang tumingin sa puntod ni Lucy tsaka bumulong. Pangako, Lucy. Aayusin ko ang buhay ko. Aalagaan ko ang anak natin. Hindi ko siya pababayaan katulad ng pangakong iniwan mo sa sulat mo. Biglang umihip ang malamig na hangin. Dumampi sa kanilang dalawa. Napayakap si Athea sa kanya habang napatingin naman siya sa langit. Parang si Mama. Mahina ngunit masayang sabi ni Athea. Parang niyayakap niya po tayo, Papa. Tumango naman si Vladimir. Pinisil ang kamay ng anak. Oo, anak. Sigurado ako masaya siya para sa atin. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Vladimir ang tunay na kapayapaan. Papalabas na sila ng sementeryo nang biglang may tumawag sa kanila. Mayor Vladimir! Napalingon siya at nakita nila si Fall na nakangiti habang papalapit sa kanila. Agad na kumaway si Athea at masayang sinalubo ang babae. Tita Fall! Masayang bati ni Athea. Andito ka rin pala? Tumango si Fall. Oo, dumalaw din ako sa lolo ko. Masaya akong makita kayong dalawa. Tumingin ang dalaga kay Vladimir at ngumiti. Kamusta ka na? Sandaling natigilan si Vladimir bago marahang tumango. Mabuti naman. Maraming nagbago lalo na ngayong kasama ko na si Athea. Napatingin si Fall sa bata at hinaplos ang buhok nito. Masaya ako para sa inyo. Sabi niya ng may pagmamahal sa boses. Lucy must be really happy too. Tumango si Vladimir.
At hindi nagtagal, nagpaalam na si Fall dahil ayaw niyang maabala ito. Sumakay na sila ng sasakyan. At habang nasa daan, biglang nagsalita si Athea. Papa? Gusto mo po ba si Tita Fall? Mabuti na lang at hindi na bigla ang pagkakapreno niya dahil sa tanong ng anak. Napatingin siya sa rearview mirror at nakitang nakangiti ang anak. Ano? Tanong niya, hindi agad makasagot. Si Tita Fall po, ulit ni Thea. Gusto niyo po ba siya? Natahimik si Vladimir. Tila hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Ayos lang naman po kung gusto mo siya, sabi pa ng bata sabay ngiti. Mabait po siya at mapagmahal. Lagi po siyang mabuti sa akin. Hindi po ba maganda kung siyang magiging mama ko? Nagulat si Vladimir sa sinabi ng anak. Hindi niya akalaing ganito ang pananaw ni Athea. Ayos lang ba sa'yo kung si Fall ang magiging mama mo? Tanong niya. Hindi pa rin makapaniwala. Malakas ang tumango si Athea. Oo naman po, gustong gusto ko. Natulala si Vladimir sandali at saka napangiti. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero isang bagay ang naisip niya sa sandaling yon. Baka hindi pa huli ang lahat. Baka kaya niya pang bigyan ng pagkakataon ng puso niyang matagal niya nang isinara sa pag-ibig. Tumingin siya sa labas ng bintana habang unti-unting lumalalim ang ngiti sa kanyang labi. Maybe it's not too late. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hoy, Athea, ano ba? Ang tagal mo! Matalim